Magandang araw ho uli sa inyong lahat. Ako si JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, bakit nananatili si VP Sara sa administrasyon? Okay, so meron pong ibang mga nag-analyze din, no? Katulad ng inyong abang lingkod, na si VP Sara ba ay may tendency na kumalas sa administrasyon, na siya ba ay hihiwalay, magdideklara kailan at bakit hindi pa niya ginawa? Dahil ba meron siyang malalim na pagkakaibigan kay Amy, di ba? Well, ako sa nakikita ko kung merong hindi magandang plano si VP Sara at talagang mag-o-opposition siya, well, hindi pa niya po kaya. From the words of PRRD, straight from the horse's mouth, di ba? Doon sa huli niyang, yung latest niyang press conference, sinabi niya mismo na hindi pa nila kaya yung opposition group na ginagawa, na sinasabi niya nga pinag-iisipan ng buuhin. Dahil walay kwarta daw, walang pera. Sabi ko, joke na naman yan. Di ba? Joke na naman yan. Pero alam niyo, hindi pa hinog kung tutuusin, para etong kasi magiging useless kung napakaaga na si VP Sara ay magdideklara naman ng pagkalas dito sa administrasyon. Mananatili siyang vice president pero she will be like Leni Robredo. Diba? Nung una maganda samahan nila ni PRRD kahit na magkaibang partido pinanggalingan nila. Diba? Hindi naman nakapagtataka dahil ang PDP Laban at ang Liberal Party ay pareho naman pong dalawang partido. Sister company yan, ika nga. So, anong nangyari po kay Leni Robredo napakaaga niyang kumalas. Diba, hindi pa nasusunog si dating Pangulong Duterte, kinalasan niya na. Ano nangyari sa kanya? Siya po ang dinurog ni Digong. Ngayon, dito naman po kay VP Sara, kung mas kikiling siya sa kanyang tatay, na siya ay mag-opposition, tingin ko ang, gaya na sinabi ko, hindi pa nila kaya. Hindi pa nila kayang tumindig sa kanilang mga paa. Unang-una, siya na talagang kapag ginawa niya, siya rin kakailanganin na magsalita to attack or against the government or against PBBM administration. Patay tayo rito. Pag magsalita yan, walang conviction Diba? Nakapagtataka nga at bakit hindi ka ako lumaban nung nakaraang halalan sa mga debate, may problema pala ito sa communication, communication skills, sa rhetoric. Dapat magaling ka sa rhetoric kapag ikaw ay isang politiko. So maaaring ito po ay nagpapahinog lamang ng pagkakataon na kung saan magiging maganda yung perfect timing. Pag perfect, syempre maganda. Di ba? Na hindi siya magmumukhang destabilizer. Bakit kanyo ko naman naisip na posibleng ito gawin ni VP Sara? Hindi ho ba nung panahon ng kasagsagan ng pulburon video na yan, anong ginawa nila? Nilang magpamilya. Buti nga yung nanay hindi nakisali. Si Digong nagngat-ngat ng pulburon. Si Polong nagbigay ng pulburon. Wala namang problema kung sa literal na pulburon Ang problema is yung timing. Diba? Halatang nangiinis. Si Inday, anong ginawa? Namigay ng pulburon sa elementary student. Okay lang yun. Diba? Ang masama, yung salita, nakaka-addict. Diba? Tanga na lang po, ang hindi ho magets yan, na yan ho ay isang pangiinsulto, na yan ay isang pang-aasar. Siguro na-realize ng kanyang mga advisor na hindi pa, siguro pwede mo nang simulan to test the water. Ang problema, may mga pumalag, may mga nagalit sa kanyang ginawa. Isipin mo naman kasi batang maliit. Sabihan mo ng ganon, paringgan mo ng nakaka-addict. Di, nilason mo yung isipan yan. Di ba? So, kung gagawin niya yan, nakakalas sa administrasyon ng napakaaga, para po siyang magiging si Leni Robredo. At dapat nilang tandaan, Marcos ang nagbitbit sa kanilang mag-ama. Sa kung ano ang pwesto dati ni Pangulong Duterte at kung ano ang pwesto ngayon ni VP Sara. Kung ano yung nangyari noong 2016, simply the history has repeated itself.
Sabihin man nilang natalo o nadaya si PBBM noong 2016. Ang maliwanag at maliwanag doon, saan man magpunta ng mga motorcade, si VP Sara, di ba? Nagmomotor, personal siyang bumiyahe mula pa sa lugar nila ng Mindanao. Di ba't hindi siya dinudumog ng mga Pilipino? Oh, kaya nga pagdating doon sa parte ng Quezon, and that was around February, supposed to be schedule niyan, hanggang norte yan. Pero ano nangyari? Pina-stop na ron ni PBBM at hindi ba nandun kami, magkakasama kami ng Team Goldfish at ng ibang mga vloggers na pumunta sa Ilocos Norte, kung saan napakalakas ng pero sabihin ko na sa inyo kung sino talaga gusto ng Norte. Yung mga taga-Norte rito, confirm nyo na lang po, deny ninyo. Bongbong Marcos, Tito Soto, ang gusto ng Norte. Paano yung mga dinaanan nilang lugar ni Sara? Sino gusto nila? Nakuha nyo ba? Di ba? Sino po ang gusto nila? So, maski nung nandun kami, sinasabi nila, mas gusto nila si Apo BBM at saka si Tito Soto ang gusto nila. Lalo na pala kung tumuloy ito, baka pagpasok lamang nito ni VP Sara sa parte ng Nueva Ecija area, naku, patay na. 'Di ba? Makaranas na ito na iparamdam sa kanya na ayaw sa kanya. Oh. Sino tinira nila doon? Hindi ba si First Lady? Kasi mas malapit si First Lady kay Tito Soto. 'Di ba? Doon pa lang tinitira agad nila eh. So ginawa ni PBBM ron, nung nandun na sa may Sand Dunes, doon niya inendorso si VP Sara sa mga Ilocano. Oh. Pagkatapos nun, ano ho ang nangyari? Diba? Ang ganda na. Tanggap na siya. Yung mga survey ng mga private firms na yan, just ko, it can be rigged. Maniwala kayo. Ilan ang mga respondents nila? 1,500, 2,500. Mabuti pa ang Kalye survey at the time. Buong Pilipinas, kahit na pa isa-100, 200, pero ginawa naman po yan doon sa isang maliit na barangay, sa isang lugar. O nasabihin natin, sapat na yung bilang na yun to represent at least the 50% of the population in that area. Unlike yung mga private firm na surveys, Diyos ko po, hindi mo alam kung ilan ba talaga ang kanilang respondents at ilan lang yung kanilang kinuha. Di ba? Pwedeng ganoon yun eh. Now, yan lang ang isang babantayan natin dito. Sa kung bakit po siya nananatili, it is because hindi pa nila kaya talaga. Yan ay kung sasama siya sa trip ng tatay niya. Kasi ako nakita ko yung tendency na posibleng kalasan niya etong si PBBM at ang administrasyon. And at the same time, kalas na rin siya diyan sa DepEd. So wala na siyang gagawin kung hindi talagang nakatanga na lang doon sa Office of the Vice President dahil walang mandato, wala na silang gagawin kung hindi ang mag-ala Leni Robredo para merong maipakita sa mga tao. Well, problema niyang malaki yan. Kasi dapat malagpasan niya ang nagawa ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, sa totoo lang, kahit wala akong pondong binibigay, kung tragis na magkanong pondo lang binibigay, pasahod lang at pagasolina, bayad sa internet ng opisina. Ganun lang kaliit. Pero di ba, hingi ng mga tulong. Na dapat nga sana hindi ginawa yun sa kanya ng Duterte administration, hindi ginipit ang OVP. Dahil yan dapat katuwang nila. Pag namatay siya, ang papalit sa kanya si Leni Robredo eh. So dapat ang papalit sa kanya, di ba? Updated na sa mga nangyayari. And for now, again, yan lang pong babantayan natin dito. Hahanap lang yan sila ng isang issue na maibabato kay PBBM. Tapos, kapag sa tingin nila na nakumbinsin nila, nadagdagan nila, napalakas nila. Kasi ongoing pa naman talaga yung destabilization eh. Pinalalakas lang yan. Kung meron silang nakukuha ng mga
mga damatans na mga retirado ng mga dating opisyal, ang target nila makakuha ng mga nasa active service, lalo na yung mga matataas ang ranggo. So, dahil sa ngayon po, hindi ho biro-biro nalalabas ka lansangan at magrebelde ka. Totragis kulong ang aabutin mo dahil sa kasong rebellion. At yan ho ay hindi ho bailable. So, kailangan nila kumilos ng talagang sureball na para hindi sila sasablay dahil kukulungan ang ending nila. Diba? Kaya ang gawa nga ni Duterte ngayon, pa-segue-segue lang muna ng pananawagan ng pagre-rebelde sa gobyerno natin. Oh. Alright? So, papalakas pa lang ngayon yan si Bibi Sara. Abangan natin yan. At sana po, huwag niyang gawin yan kung gusto niya talaga na talagang masabi na siya ay hindi katulad ng tatay niya at ng kanyang mga kapatid. Kung talagang siya po ay para sa mga Pilipino. Ang taong bayan, despite Duterte siya, taong bayan ang bubuhat sa kanya at magluluklok sa kanya sa presidency in due time. Diba? Pero kung tatalikuran niya ang taong bayan at pipiliin niya ang kanyang pamilya, well, sinira niya na